Magandang araw! Para makuha ang PowerPoint at lesson plan, may 4 na code na mag-a-appear isa-isa sa lower left ng video. I-click ang link at doon i-encode ang 4 na digits. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Napag-usapan natin ang iba't ibang isyong pang-ekonomiya at ang mga sanhi at epekto nito sa ating bansa. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano natin ito maaaring malutas. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong matutukoy ninyo ang iba't ibang hakbang sa paglutas ng mga isyong pang-ekonomiya, maipaliliwanag ang papel ng pamahalaan, pribadong sektor, at mamamayan, makapagbibigay ng halimbawa ng mga programang pang-ekonomiya at makabubuo ng isang solution mapping chart. Bilang panimula, isipin ninyo ang mga sitwasyong ito. Tumataas ang presyo ng bigas, dumarami ang walang trabaho, bumabagsak ang ani ng mga magsasaka, at bumababa ang sahod ng ilang manggagawa. Sa inyong palagay, sino ang dapat unang kumilos? Pamahalaan ba, pribadong sektor, o mamamayan? Bakit? Pakinggan natin ang inyong mga sagot. Ngayong nakita natin na maraming maaaring tumulong, alamin naman natin ang mga hakbang sa paglutas ng mga isyong pang-ekonomiya. Ang salitang hakbang sa paglutas ay tumutukoy sa mga paraan o aksyong ginagawa upang mabawasan o tuluyang masolusyonan ang isang suliranin. Hindi sapat na alam lamang natin ang problema. Mas mahalaga na alam natin kung paano ito mabibigyan ng solusyon. Unahin natin ang papel ng pamahalaan. Malaki ang responsibilidad nito sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Maaari itong lumikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura, magbigay ng ayuda at subsidies sa mga nangangailangan, magpatupad ng price control upang mapanatili ang tamang presyo ng ilang pangunahing bilihin, palakasin ang sektor ng agrikultura at makahikayat ng mga mamumuhunan upang mas maraming negosyo ang mabuksan. Ngayon naman ay tingnan natin ang papel ng pribadong sektor. Ang pribadong sektor ay tumutukoy sa mga negosyo at kumpanya. Sila ang nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho, nagsasagawa ng skills training para sa kanilang mga empleyado, nagpapalago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan, at nagbabayad ng tamang buwis na nagagamit ng pamahalaan sa iba't ibang programa. Hindi rin dapat maliitin ang papel ng bawat mamamayan. Bilang mga mamamayan, maaari tayong maging matalinong mamimili, mag-ipon, magsimula ng maliit na negosyo kung may pagkakataon, at tangkilikin ang mga lokal na produkto. Sa simpleng paraan, nakatutulong tayo sa pagunlad ng ating ekonomiya. May iba't ibang programa rin ang pamahalaan upang matugunan ang mga suliraning pang-ekonomiya. Halimbawa, ang 4 na P ay tumutulong sa mahihirap na pamilya. Ang tupad ay nagbibigay ng pansamantalang trabaho. Ang Kadiwa Stores ay nagbebenta ng murang produktong pang-agrikultura. Ang Build Better More ay nakatuon sa pagpapatayo ng mga infrastruktura upang makalikha ng trabaho at mapaunlad ang transportasyon. Samantala, ang SME Support Programs ay tumutulong sa mga maliliit na negosyo. Upang mas maunawaan natin ito, tingnan natin ang halimbawa ng unemployment. Isa sa mga sanhi nito ay kakulangan sa trabaho at skills mismatch. Ang epekto nito ay pagtaas ng kahirapan at pagbaba ng kita ng maraming pamilya. Ano kaya ang maaaring gawin? Ang pamahalaan ay maaaring magbigay ng employment programs at skills training. Ang pribadong sektor ay maaaring lumikha ng mas maraming trabaho at internship opportunities. Ang mamamayan naman ay maaaring mag-aral ng bagong kasanayan at aktibong maghanap ng trabaho. Ngayon, ay kayo naman ang gagawa. Bawat grupo ay bibigyan ng isang isyong pang-ekonomiya. Tukuyin ang sanhi, epekto, at ang mga posibleng solusyon mula sa pamahalaan, pribadong sektor, at mamamayan. Gumamit ng arrows, keywords, at mga simbolo upang maging malinaw ang inyong output. Pagkatapos nito ay ipapaliwanag ninyo sa klase ang inyong ginawa. Matapos ang mga presentasyon, pag-isipan natin ang mga tanong na ito. Sino ang may pinakamalaking papel sa paglutas ng mga isyong pang-ekonomiya? Ano ang pinakamabisang solusyon sa inyong palagay? Bilang mga kabataan, paano kayo makatutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya? Tandaan natin na walang iisang sektor ang kayang lutasin ang lahat ng problema.
mas magiging matagumpay ang paglutas sa mga isyung pang-ekonomiya kung magkakatuwang ang pamahalaan, pribadong sektor, at bawat mamamayan. Bilang pagninilay, isulat ninyo ang isang economic action na kaya ninyong simulan ngayong linggo. Maaaring ito ay pag-iimpok, pagsuporta sa lokal na produkto, o pagiging responsable sa paggastos. Bilang pagtataya, sumulat ng 5 hanggang 7 pangungusap na sumasagot sa tanong, paano nakatutulong ang pamahalaan, pribadong sektor, at mamamayan sa paglutas ng mga isyung pang-ekonomiya? At tandaan, ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Nagsisimula ito sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, teachers!